isama natin sa ating pananalangin ang ating pasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Juliet Herrera, David Ramon Valenzuela, Lauro de la Cruz, Rafael Flor Odeta Tiberio Helio, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David de la Cruz, Marie Estiu, Lenny Hinonosa, Cecilie Rivera, Larry Teresa Valenzuela, Milet Ramos, Alex Achimong Darao, Dennis at Eddie Santos, Danilo Emily Sebastian, Ramon Valenzuela, Michelle Esteban, Dante Marista de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Julian Soli de Rosario, Emma Nagvador, Jean Silungan, Noel Zeni Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abitsaida Banaab, Kelvin Maximo, Vidal Marieta Querol, Ricket Avic Magbo, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunanan, René David de Leon, Paul F. Resurrection, Alicia Arcega Villacrucis, Celine Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar, Billy Nicolo, Edwin at Aida Gumapas, Bingding Sasi, Janet Teresita Hedelun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher at Janet Emlo, Janet Ipascual at Tingin ng EDB Community, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Pegsulit, Cesar Lolita Nicolas, Evan Herrera, Joseph, Mary Grace at John Paul, at hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulos sa Rafael, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, Dito at Karen Bergel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Leon Celestina Tiyu, Mamerto at Emma Punag, Alukim Matthew Sumera, Aldous Bartolome, Lloyd Dagimpaya, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Johnny Diana Marfil, George Advincula, Architect Bernard at Edna de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Riviera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, Juna Torres Villajera, Pedro Moradas, Gaspar at Susan Dumaday, Dayan Bulag, Amy Ferry Manalo, G. Mateo Dalinden, Emilita de la Cruz, Reyna K. Davao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime at Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Arlidia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Bino Hospital, Skyline Hospital at Guanimen Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsupos pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamin, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Janet Emlo, Jose Ingat, Timoteo Rehuela, Capistrano Negro, Clemencio Tixon, Samantha Osea, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Enrico Villanueva, Joanna Cristiana, Lito Soriano, Georgie Santiago, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Julie Mercado, Raimundo Sabelia, Linda Saison, René Nino Labrador, Adela Mutu, Joey Lumba, at para sa karawan ni na Julie Cristobal, Lisa Marquez, RJ Di Guzman, Lizel Mangbubang, Marlene Marcos, Princess Ramos, Jan Paul Hernandez, Joshua Cueva, Eddie Villanueva, Manolito Pascual, Libertad Pacursa, Patrick De Rosario, Betty Bagtas, Lori Cruz, BJ Cuerdo, Texia Bayani, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na ibaw sina Nelaine, Nelson, Sion, Maria, Filino, Tino, Cerino, Casiano, Carlito, Akam, Dion, Linda, Emmanuel,
Ricardo, Sidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Buloy, Baura, Roman, Andres, Estefania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Meretrisita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Marian Angelo, Maricel, Jose, Filora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Rodrigo, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pepito, Maria, Ricardo, Jose, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antonin, Balu, Alejandro, Nemesio, Elino, Lorenza, Bishop Manuel, Bishop Cirilo, Bishop Jose, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na malahiyapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalinang ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagalyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, kami yung mga kinugpo ay nilo mong maging mahala sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaintulot na sa katiwalian, kami ay masangkot. Panatiliin mo kami naginiwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyon, ibabaon ko muli ang sambahayan ni David at aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo ko muli iyon kagaya ng araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalagay sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati atin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubuit habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng dingding ang maghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nila muli ang kanilang mga lungsod na nawasa at doon sila maninirahan. Tatamnan nila muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupain ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang mayroon. Ang Panginoon na iyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Aking naririnig mamula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga sisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagkatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan naman ay maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halamanan sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan.
Ang buoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at wika, "Manimik kaming mag-ayuno kay hindi na mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari ba magdalamhati mga panawin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Kapag wala siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagat mababatak nito ang pinagpian at lalong lalaki ang bumi. Wala rin nagsisilid ang bagong alas sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayi kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng paglalapat ng ating sarili ukol sa ating sitwasyon sa buhay. Kaya kapupun tayo mga Kristiyano, dapat nakalapat din ang ating ginagawa sa ating pananampalataya. Kaya nga po ibibigyan pansin ng ating Panginoon nung siya ay nagsain ng ibang mga alagad na nagdika, "Malimit mag-ayuno ang mga Pariseo, malimit mag-ayuno ang ibang mga tao, pero bakit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno?" Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, nag-aayuno lamang kapag wala na ang lalaking kinasal. Samantala naman, kapag kasama pa nila ang lalaking kinasal, hindi dapat mag-ayuno, kundi dapat ay mag-ibang. Kaya nga po mga kapatid, dapat ay nakalapat, sapagat kapag dadalo ka sa isang handaan, tapos maraming pagkain, pero hindi ka naman kakain, hindi yata nakalapat ang iyong pagdalo doon sa okasyon. Kaya kapag halimbawa din naman, sa panahon ng taggutom at yung lahat ng mga tao sa iyong paligid ay gutom na gutom, samantalang ikaw naman, kain ka ng kain, doon sa pinapakita mo pa sa maraming mga tao na gugutom, hindi yata nakalapat din ang iyong ginagawa doon sa sitwasyon sa iyong buhay. Kaya nga kung sabi ng ating Panginoon, dapat ay magkalapat. Kaya kapag nandiyan ang lalaking kinasal, naroon sa isang malaking piging, sa isang malaking handaan, hindi ka dapat nag-aayuno. Sumalit kapag wala na ang lalaking kinasal na hindi tumutukoy sa paglisa ng ating Panginoon, hindi kita ng ating mga mata, sumalit makikita rin natin pagdating ng panahon kapag tayo sumapit na sa kanyang kaharian. Kaya nga po, habang tayo nag-aantay sa panahon na iyon, tayo rin ay nagsasakripisyo, tayo rin ay nag-aalay ng ating sarili, tayo rin ay nag-aayuno bilang pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa atin sa panahon na iyon, nararapat na ikaw ay mag-ayuno. Kaya nga po mga kapatid, kinakailangan nakalapat yung ating ginagawa, nakalapat yung ating ugali sa sitwasyon sa ating paligid, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga ito'y lalong binigyan ng pansin ng ating Panginoon sa kanyang pagsasabi, hindi po pwedeng ilagay mo ang bagong alak sa lumang sisidang balat. At hindi naman, hindi po pwedeng ang lumang sisidang na may butas na ay tatagpian mo ng panibagong tagpi mula sa bagong panagpi. Kaya nga po dapat ay nakalapat. Kaya kapag bagong alak, bagong sisidlan. Kapag bagong alak, ilalagay mo sa mas matibay na sisidlan. Sapagat kung hindi, papuputukin lamang ito ang lumang sisidlan. Kaya nga po nararapat lamang na magkalapat yung sinasabi nating alak at yung sisidlan. Kaya nga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ganun din ang panawagan sa atin. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, ikay kakikitaan din ng nakalapat na pag-ugali bilang isang Kristiyano. Kaya kung ikay isang Kristiyano, makikita rin dapat sa atin yung matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kapag halimbawa, ikay isang Kristiyano, pero kapag ang bukang bibig mo naman ay palagi yung seryosong pandalait sa iyong kapwa, ay talaga namang napakalayo sa nararapat mong ikilos. Kaya nga po kuminsan, may mga laitan, may mga
biruan, kung biruan lamang yun, walang problema yun. No? Kaya lang, kung minsan, pero ibang mga tao ay talaga namang pumanlait ay sobrang-sobrang lamang. Yung kanyang panlalait, seryosong panlalait talaga. Walang halong biro, kundi seryosong panlalait laban sa kanyang kapwa. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, no? Minsan kapag gusto natin iangat yung ating sarili, may mga pagkakataon na tatapakan natin yung ibang mga tao. Kaya nga po mga kapatid, no? Itong nakaraan, ay meron pong mga sumisikat na mga salita na hindi nararapat, no? At ano po yun? Yung po bang sa kagustuhan ng ibang mga tao na i-inspire yung iba na sana umunlad sa buhay. Ano naman yung kanilang sinabi? Sana huwag kayo mawawala ng magandang pangarap. Sana hindi bumababa ang inyong pangarap. Maganda na sana yung unang salita. Yung kasunod na sinabi ay ano yung sinabi? Sana tumaas ang inyong pangarap nang hindi kayo maging katulad ng mga tricycle driver. Kaya nga po mga kapatid, napakapangit. Bakit? Sapagat kahit yung pagiging tricycle driver, marangal na trabaho. Kahit yung pagiging tricycle driver, nakatutulong sa kanyang kapwa na nangangailangan, lalo na sa kanyang pamilya. Kaya nga po sa pagnanais, na-inspire yung iba, tinapakan mo naman ang ibang kapwa mo. Sa pagnanais mo, naiangat mo ang iyong sarili at yung iba, natapakan mo naman yung ibang mga tao na hindi sinasadya. Kaya nga po mga kapatid, kapag ganoon, hindi yata nakalapat yung ating pagiging Kristiyano dun sa ating sinasabi at sa ating pananaw sa buhay. Kaya nga kung iaangat natin ang iba, iaangat natin ang ating sarili, wala tayong tatapakan. Kaya kung ninanais natin iangat ang bawat isa sa atin, tayong lahat ay magtutulungan, hindi para yapakan ang ating kapwa o ang ilang grupo sa ating paligid, kundi lahat ay ninanais natin iangat patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po ito'y sinasabi sa atin ng mabuting balita. Kung ito'y isang Kristiyano, dapat nakalapat ang iyong pag-uugali bilang isang Kristiyano. Kaya kung ito'y isang tagasunod ng ating Panginoon, kakikitaan ka ng ugaling Kristiyano. Kaya kapag halimbawa, yung sinasabi sa amin, ng aming naging teacher ng araw, ng spiritual director, yung po bang kapag ikaw isang Kristiyano, ang tawag doon ay parang amoy Diyos ka. Bakit? Sapagat nakikita sa iyo yung ugali ng isang tagasunod ng Diyos. Pero kung halimbawa, ay talaga namang hindi ka amoy Diyos, anong ibig sabihin nun? Yung po bang nilalayo mo yung sarili mo at pati ang iyong kapwa patungo sa pagkakasala. Kaya nga po hindi dapat ganoon. Sapagat lahat ay dapat nagsusumikap na pagyamanin ang ating lahat ng meron upang nang sa gayon, mapabuti ang ating kalagayan at hindi ng ating kapwa. Pagyamanin ang ating sarili para maging banal, hindi para lalo maging makasalanan. Pagyamanin ang sarili para angatin ang bawat isa patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, bagong sisidlan sa bagong ala. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, dapat ay nakalapat ang ating ugali bilang isang tunay na Kristiyano. Hindi po pwedeng tayo Kristiyano sa pangalan lamang. Subalit sa ating pag-ugali, malayong-malayo sa dapat nating ikilos. Kaya nga po hindi ito nadadala ng ating mga kasuotan lamang. Sapagat yung iba ay talaga namang may rosaryo pa sa kanilang liig. Yung iba meron pang pintas na pakrus sa kanilang liig. Yung iba meron pang ring rosary. Yung iba meron pang pulseras na rosary. Yung iba meron pang iba't ibang uri ng religious items sa kanilang katawan. Kahit na dagdagan mo pa ng napakarami yung kasuotan mo at alas mo na parang religious item. Pero kung ang ugali mo naman, malayong-malayo, hindi nakalapat ang kasuotan mo sa iyong pag-ugali. Hindi nakalapat yung pag-ugali mo sa iyong pagiging Kristiyano. Kristiyano ka lamang sa iyong pangalan, pero hindi sa pagsasabuhay. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon, sana palagi natin ilapat yung ating sarili bilang tagasunod ng ating Panginoon. Na tayong mga Kristiyano, bilang mga sumusubaybay sa utos ng ating Panginoon at inilalapat ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibagong simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat pananglitan ng ating mga itutugon, Panginoon, ang kapag
basbasan mo kami. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, at ang mga pinuno nito, naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang bukas na lingwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. Ang ating puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. At tinawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng galinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristong muling na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kapal, basbasan mo kami. Ama namin nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aral sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin iligta, kami yung pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalawang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay nito. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapanilihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, may hindi ng talinit at tagulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakaiwalang makasiwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kawalalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi na ba nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa namang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ninyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ninapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco naming Papa, at Dinenis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kanilhanin mo rin ang mga kapatid naming kahinday na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagpilihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang naman namin ang pagpupuli sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at inayaan mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami lagi laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng sabot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakahiyahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinabuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang langit naming maya-alay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.